Sa ating kasaysayan, bawat nagdaang mga pangulo ay may naiwang kontribusyon na nakatulong sa pagpapaunlad ng bansa. Kaya sa bidyong ito ay aalamin natin ang mga nagawa ng 16 na naging pangulo ng bansang Pilipinas. Number 1, Emilio Aguinaldo. Naglingkod mula 1899 hanggang 1901. Si Emilio Aguinaldo ang kinikilala bilang kauna-unahang opisyal na pangulo ng Pilipinas at pamahalaang revolusyonaryo. Siya ang pinakabatang naging pangulo sa ating bansa. Siya rin ang pinakamatagal na nabuhay na pangulo. Umabot siya sa 94 years old. Makikita ang kanyang imahe sa 5 pisong barya. Si Aguinaldo din ang lumagda ng kasunduan ng Espanyol at Pilipino sa Biak na Bato at namuno sa digmaan sa pagitan ng Espanyol at Pilipino at digmaang Pilipino at Amerikano. Siya ang nagdisenyo ng ating bandila at siya rin ang nagwagayway nito noong pasinayan ang araw ng ating kalayaan noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Number 2, Manuel L. Quezon. Naglingkod mula 1935 hanggang 1944. Si Manuel Luis Quezon ang unang pangulo ng Commonwealth at pangulo sa panahon ng pananakop ng Amerikano. Unang pangulo na nahalal sa national election. Tinagurian siya bilang ama ng Republika ng Pilipinas, ama ng wikang pambansa. Sa pamamagitan niya nabigyan ng karapatan ang mga kababaihan sa pagboto at siya ang tumulong at tumanggap sa mga Jews noong panahon ng Holocaust sa ginawang open door policy. Makikita ang kanyang imahe sa 20 peso bill at 20 peso coin. Number 3, Josepe Laurel. Naglingkod mula 1943 hanggang 1945. Siya ang pangatlong pangulo ng Pilipinas at pangulo sa panahon ng pananakop ng Hapon. Itinatag niya ang Kalibapi o kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas na naging pansamantalang gobyerno sa panahon ng pananakop ng Hapon. Siya ang nagtatag ng Lyceum of the Philippines, ang Magtanim upang Mabuhay policy, ang isa sa kilalang programa sa kanyang panahon. Number 4, Sergio Osmeña Sr. Naglingkod mula 1944 hanggang 1946. Si Sergio Osmeña Sr. ang pang-apat na Pangulo ng Pilipinas at ikalawang Pangulo ng Commonwealth. Isinaayos niya ang Philippine National Bank. Siya ang founder ng Nacionalista Party at nag-aproba ng Bell Trade Act. Isa sa makasaysayang nagawa nito ay nang sumama siya kay US General Douglas MacArthur upang isakatuparan ang kalayaan ng Pilipinas sa kamay ng mga Hapon. Makikita rin ang kanyang imahe sa Leyte Landing Memorial Park at 50 peso bill. Number 5, Manuel Rojas. Naglingkod mula 1946 hanggang 1948. Si Manuel Rojas ang panglimang Pangulo ng Pilipinas, pangatlo at huling Pangulo ng Commonwealth at unang Pangulo sa Third Republic of the Philippines. Sa kanyang panunungkulan, isinaayos niya ang mga nasira sa katatapos na World War II. Ipinagpatuloy niya ang Philippine Rehabilitation Act at Philippine Trade Act. Siya ang lolo ni dating Senator Mar Rojas at makikita ang kanyang imahe sa 100 peso bill. Number 6, Elpidio Quirino. Naglingkod mula 1948 hanggang 1953. Si Elpidio Quirino ang pang-anim na Pangulo ng Pilipinas at second president sa Third Republic. Sa kanyang pamumuno ay naging aktibo ang kilusang gerilya na Hukbalahap. Siya ang gumawa ng SSS o ang Social Security System at Integrity Board upang sugpuin ang katiwalian at korupsyon sa ating bansa. Nakapagpatayo din ng mga pabrika
at hydroelectric power plant. Number 7, Ramon Magsaysay. Naglingkod mula 1953 hanggang 1957. Si Ramon Magsaysay ang pang-7 Pangulo ng Pilipinas at 3rd President sa 3rd Republic. Kinilala bilang presidente ng masang Pilipino. Ang kanyang termino ang tinaguriang Golden Years ng Pilipinas dahil sa walang korupsyon. Wow! Sana all! Sana all! Napabilang din ang bansa sa clean and well-governed country sa buong Asia. Naitatag din ang Presidential Complaints and Action Committee na nagbibigay kalayaan at karapatan sa taong bayan. Siya ang Pangulong malapit sa masang Pilipino. Number 8, Carlos P. Garcia. Naglingkod mula 1957 hanggang 1961. Si Carlos P. Garcia ang ika-8 Pangulo ng Pilipinas at 4th President ng 3rd Republic. Naging presidente ito nang pumanaw si Ramon Magsaysay sa isang plane crash noong 1957. Siya ang presidente na nagturo na dapat ikaw ang laging una. Dahil meron siyang programa na tinatawag na Filipino First Policy na naglalayong suportahan ang kabuhayan ng mga Pilipino kumpara sa mga dayuhan. Isinulong din ang austerity program na nakatuon sa kalakal at pangkabuhayang Pilipino. Sa kanyang termino na buhay ang sining, musika at kultura ng bansa. Siya rin ang kauna-unahang Pangulo na inilibing sa libingan ng mga bayani. Number 9, Diosdado Macapagal. Naglingkod mula 1961 hanggang 1965. Siya ang ika-9 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nagmula sa Lubao, Pampanga, kung saan itinatag niya ang Land Reform Law na naglalayon na makabahagi ng sariling lupain ang mga Pilipino. Sa kanyang termino, nagsimula ang Philippine Peso currency sa market at naisabatas ang minimum wage na naglalayong mapataas ang sahod ng ilang mga manggagawa. Siya rin ang naglipat ng araw ng ating kalayaan mula July 4, ginawang June 12, at makikita ang kanyang imahe sa 200 peso bill. Number 10, Ferdinand Marcos Sr. Naglingkod mula 1965 hanggang 1986. Si Ferdinand Marcos Sr. ay pang-10 Pangulo ng Pilipinas at halos 21 years namuno sa bansa. Sa kanyang pamumuno, naitayo ang malalaking ospital na napakikinabangan hanggang ngayon tulad ng National Kidney Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. Naisagawa at naisaayos din ang infrastruktura gaya ng kalsada, tulay, ospital at paaralan. Pinalakas niya rin ang sandatahang lakas ng ating bansa at higit ding tumaas ang gross national product ng Pilipinas. Isa sa kontrobersyal na ginawa niya ay ang pagdideklara ng batas militar sa ating bansa. Number 11, Corazon Aquino. Naglingkod mula 1986 hanggang 1992. Si Cory Aquino ang kauna-unahang Pangulong babae hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong kontinente ng Asya. Siya ang nagbalik ng demokrasya sa Pilipinas at naitatag ang 1987 Philippine Constitution na siyang saligang batas natin ngayon. Pinasimulan nito ang proyekto ng pagkakawanggawa at panlipunan upang mas matulungan ang mga nangangailangan. Makikita ang kanyang imahe sa 500 peso bill kasama ang kanyang asawa na si Ninoy Aquino. Number 12, Fidel V. Ramos. Naglingkod mula 1992 hanggang 1998. Siya ang pang-12 Pangulo ng ating bansa, dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Siya ang nagresolba sa krisis sa kuryente at lumago ang ekonomiya ng bansa kahit pa nagkaroon ng Asian Financial Crisis.
kaya nabansagan ang Pilipinas sa Asia's Next Economic Tiger. Naipatupad din ang Philippine Stock Exchange na nakilala sa buong mundo. Number 13, Joseph Estrada, naglingkod mula 1998 hanggang 2001. Si Joseph Estrada ang pang-13 Pangulo ng Pilipinas at unang artista na naging Pangulo ng bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Erap Estrada, mabagal ang pasok ng ARIP at naharap pa siya sa impeachment proceeding at napatalsik noong 2001. Isa si Erap sa mga bumoto sa Magnificent 12 upang tapusin ang pagkontrol ng Estados Unidos sa Clark Air Base at Subic Naval Base. Number 14, Gloria Macapagal Arroyo, naglingkod mula 2001 hanggang 2010. Siya ang pangalawang babaeng naging Pangulo ng Pilipinas. Naging classmate niya ang dating Pangulo ng US na si Bill Clinton at naging estudyante niya sa economics ang sumunod sa kanya sa pagkapangulo na si Noynoy Aquino sa Ateneo de Manila University. Lumago ang ekonomiya ng bansa sa panahon ni GMA. Napaayos ang mga kalsada, infrastruktura, naging best performing currency din ang Philippine Peso sa buong Asia at naipatupad ang IBAT. Number 15, Benigno Aquino III, naglingkod mula 2010 hanggang 2016. Anak ng dating senador na si Ninoy Aquino at dating Pangulo na si Cory Aquino. Nakilala ang termino ni Noynoy sa pagpapatupad ng K-12 education system o additional 2 years sa high school. Nagpatupad din ng No Wangwang Policy at nagsulong ng RH Law o Reproductive Health Law. Number 16, Rodrigo Roa Duterte, mula 2016 hanggang 2022. Siya ngayon ang ating kasalukuyang presidente at pinakamatandang naging Pangulo ng bansa sa edad na 71 years old. Siya rin ang unang presidente na nagmula sa Mindanao. Ang mga kilalang nagawa ni Pangulong Digong ay ang Build Infrastructure Program, Drug on War, na may layuning masugpo ang ipinagpapawal na gamot. Nilagdaan niya ang smoking ban sa public places, pinirmahan ang train law at comprehensive tax reform program. Naisabatas din ang Universal Healthcare Law para tulungan ang mga Pilipino pagdating sa kalusugan, lalo na ang mga mahihirap. At pinaigting pa niya ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program para lalong tulungan ang mga mahihirap na Pilipino. Malaking tulong ang pagkakaroon ng isang leader na magaling, may pagmamahal sa bayan at may malasakit sa bansa. Ikaw, sa mga naging pangulo sa ating bansa, sino ang best president para sa iyo? Ikomento mo naman ito sa ibaba para malaman namin. Maraming salamat sa panonood, Kasoksay. Please like, subscribe at share mo na rin sa iba dito lang sa Soksay TV.